Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Isang kontrobersyal na aligasyon ng naglalatag ng bagong pagsubok sa administrasyon ni Pangulong Kuting at ng kanyang unang ginang na si Smugs. Ayon sa ulat na kumakalat ngayon sa social media, sinasabing tumanggap umano ng 10 milyong piso si Department of Interior and Local Government or DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. mula sa Pangulo at unang ginang upang ilaglag si Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng KOJC na harap sa iba't ibang kaso kabilang ang human trafficking. Ayon pa sa mga ulat, ang pagbayad umano ng nasabing halaga ay nabuking ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng ating kalispuhan. Naging mabilis ang reaksyon ni Senator Bato na sinabing isang malaking iskandalo ito kung mapapatunayan at inatasan niyang Senado na magsagawa ng investigasyon ayon sa mga importante or sa impormante at hakbang na ito ay bahagi umano ng plano upang siraan ang reputasyon ni Kibuloy. Nakilala ring malapit kay dating Pangulong Rodrigo. Bagamat hindi pa malinaw ang mga detalye at mga ebidensyang nag-uugnay sa mga personalidad na sangkot, umani na ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa kabila ng mga pagtanggi na nanatiling mainit ang issue sa social media, kung saan hati-hati ang opinyon ng mga tao. Ang ilan ay naniniwala na ito ay bahagi lamang ng pamumulitika habang iba naman ay nananawagan ng masusing investigasyon upang lumabas ang katotohanan. Kasalukuyang pinag-aaralan ni Senator Bato kung ano ang magiging sunod na hakbang upang mas mapalalim ang investigasyon at malaman ang punot dulo ng kontrobersyal na aligasyon. Ang tanong ng bayan ngayon, totoo nga ba ang mga paratang at kung totoo hanggang saan aabot ang usaping ito? Ang sagot ay mananatiling palaisipan habang ang bansa ay nag-aabang sa susunod ng kabanata ng kwentong ito. Para sa kabuuang detalye, panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang naman sa aking channel, ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Mga kababayan, talaga naman hong questionable ang pabuya na yan na inaalok ng ating DILG. Kasi base dun sa mga abogadong narinig natin, dapat ilabas nitong si Benhur Abalos dahil siya ang bumida niyan kung saan galing yung 10 million na yan. Kasi mga kababayan, para maalaman natin kung sino-sino yung mga individual na nag-ambag-ambag para mabuo yung 10 milyong piso na yan. Hindi, wala namang problema kung magkaroon ng pabuya. Di ba sinasabi naman nila, talagang merong ganyan. Kunyari, merong nasawing biktima. Minsan yung sambayan ng Pilipino, nag-aambag-ambag para makalikom ng pondo, para mahuli yung mga salarin doon sa krimen na naganap, di ba? Normal lang ho yun, pero merong binubulgar ho nila, linalabas nila sa publiko kung sino-sino yung mga individual na nag-ambag-ambag, kung kanino galing to, kung yung 100,000 piso kung kanino galing. Ilinalabas ho yan, detalyado. Ngayon, noong tinanong na ho itong si Benhur kung saan galing, kesyo, pasalamat na lang daw tayo. Merong nagmagandang loob, merong gustong tumulong para sa mabilis na pagkakadakip nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang issue nga ho dito, kailangan hong makita kung sino yung mga taong nagbibigay ng pera. Baka yung mga tao na to, kilalang galit kay Pastor Apollo Kibuloy at yung pagbibigay nila ng pera, talagang kargado at halatang-halatang politika ang motibasyon sa lahat ng nangyayari na to sa leader ng KOJC. Mga kababayan, ang mga aligasyon dito kay Pastor Apollo Kibuloy, okay lang ho sana kung talagang nangyari yan sa mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon. Dekada na ho ata binilang noong isinampa sa kanya yung mga kaso na yan. At marami sa mga kaso na yan, na-dismiss na.
Tapos noong nagkaroon ng issue itong si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa KOJC at talagang nagsalita na siya dito sa mga kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr., muli hong binuhay. Ganito ho katindi ang administrasyon na 'to. Kaya ho nilang buhayin yung mga kasong tapos na, ika nga. Diyan sa DOJ, magaling ho sila diyan mga kababayan. Kaya yung issue nitong kay Congressman Pulong, kay Mans Castro, tapos na ho yung mga yan eh. Yung mga bit nitong si Trililing diyan sa Senado noon eh nakakulong na no dahil sa pagsisinungaling at talagang wala akong kapararakan yung kanilang mga pinagsasabi sa Senado nung mga panahon na yun. Pero ngayon, star witness ho sila diyan sa House of Representatives. Kaya yung mga lahat ho ng sasabihin dito ni Ben Horabalos, pero papakinggan ho natin para magkaalaman ika nga. Hindi naman ho pwede na anuhin natin point blank sabihin natin walang katotohanan 'tong mga sinasabi ni Ben Hur. Pero wala naman talaga 'no. Mas maigi na ho na anuhin natin, mag-react ho tayo para malaman ng ating mga kababayan kung ano yung mga nangyayari ngayon diyan sa Senado at para magkaalaman na ho talaga kung itong mga tauhan ba nitong si Marcos Jr., sinusunod pa ba nila ang batas o talagang yung nag-uudyok sa kanila na madakip itong si Pastor Apollo Kibuloy. Balita ko kasi natin, sinisingal na sila ng bansang Estados Unidos. Ito ano lang 'to, usap-usapan lang 'to sa social media. Kalahati daw ng pabuyang ibinibigay ng Estados Unidos sa pagkakatakip ni Pastor Apollo Kibuloy, naibayad na daw. Kaya itong mga alipores ni Tambaluslos at ni Marcos Jr., gigil na gigil dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagbase na nga ho yung si General Diwata, 'di ba, sa Davao talagang tinatrabaho ho nila itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga siguro doon sa bali-balitang ang Estados Unidos naibigay na yung kalahati sa pabuya kung sakaling mahuli yang si Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan ho natin itong ating action star diyan sa gabinete ni Marcos Jr. Itong si Mang Ben. Pakinggan ho natin itong si Mang Ben. Ayun. First, you would like to hear from Yun, ayos, the ayos. good secretary of DILG to clarify about this reward money leading to for the information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Senator Ronald De La Rosa, ang ating chairperson, kay Senator Robin Padilla, sa lahat po na nandito po ngayon. Mr. Chair, with your indulgence, can I make an opening statement? Yes, sir. Mr. Chair? Yes, go ahead, Secretary. Ikaklaro ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Oh. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay inaalok, no? Hindi po ako nagsolicit nito. Never po ako nagsolicit, never ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Dapat sana wag nyo nang ibinida diyan sa DILG. Ayun na lang mismong mga individual na gustong magbigay ng pabuya, sila na lang ang pinapost nyo sa social media para hindi kayo nagmukhang anga. Yan ang problema sa inyo, basta pera ang bibilis nyo diyan sa administrasyon na to. Pagka sa pera, ang bilis nyo mag-anosyo. Pagka tinanong naman kayo, hindi nyo masagot kung sino gusto magbigay ng pabuya. Pambihira ho talaga tong si mga Beno. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin Hindi naman sila doon magbibigay ng pabuya doon kay Canada eh. Napakalinaw ng instruction kay Pastor Apollo Kibuloy, 10 milyong piso. Wala akong narinig kay Canada. Kaya wag mong ibida na doon nga kay Canada, wala pa silang naibigay na pabuya. Hindi, si Pastor Apollo Kibuloy ba si Canada? Linuloko na naman ho tayo. niyo po kung ng bakit. kapwa. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC. Ngayon natakot pa sila sa KOJC. Ngayon ho, itong mga nagbibigay ng pabuya, natakot pa sa KOJC. Kayo nang ginagamit nyo na lahat ng persa ng pamahalaan, nato-traumatize na yung ating mga kababayang membro ng KOJC.
sandamukal na perwisyo na ang nararanasan ng mga Dabawenyo sa mga pinagagawa ng kapulisan diyan sa Davao City. Yung mga kaibigan niyo pa natatakot. Natural, natural, natural. Alangan naman magbibigay ako ng 10 milyong piso, hindi mo ako kakilala. Malamang sa malamang, i-anunsyo mo nga. Pagka inanunsyo mo, ibig sabihin, kilala mo yung taong magbibigay niyan. Loko mo na naman kami, Mang Ben. On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat. No? Hmm. Inuulit ko, wala po akong natanggap, never Hmm. ako nagsulisit po rito, at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at ano ba legalidad nitong pagbibigay ng award. Alam niyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita kong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Attorney Topacio. Paki-play lang. Ano eh, ang corny nitong si Benhur eh. Wala namang nagsasabing bawal yung pagbibigay ng pabuya. Wala namang nagsasabi nung kahit nga tayo dito sa PH Update, kahit gawin nyo pang 100 milyon nyo, wala tayong pakialam. Pero dapat sabihin nyo kung kanino galing. Kaso ang problema, hindi nyo masabi-sabi kung kanino galing. Kasi pagka nalaman ng sambayan ng Pilipino kung kanino galing, talagang mahahalata kayo, makikita ng sambayan ng Pilipino, lahat ng nangyayari na to sa KOJC, politically motivated. At talagang merong galit kay Pastor Apollo Kibuloy, o malamang sa malamang, yung ginawa nilang puhunan yung 10 milyon, pero yung pabuyang matatanggap nila sa Estados Unidos times 10 o times 100 ang makukuha nila. Asan na itong si Attorney Ferdy? Hmm. Okay. So, yan po ay isang insidente Oh. na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno. Mismo sa gobyerno. Siya po mismo yan. Ngayon, ayon nga sa batas, ito'y klinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, Oh. kasi narinig ko yung mga nag-aano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. Yung LG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Sana wag nyo lang gawin dyan sa mga miyembro ng KOJC. Marami hong kriminal na meron ng hatol sa korte. Etong kay Pastor Apollo Kibuloy, tinatalakay pa lang ho sa korte yung mga asunto sa kanya, 'di ba? Yung mga kaso sa kanya. Ngayon, marami hong nasa laya, pakalat-kalat sa karsada, masasamang elemento na talagang napatunayan na meron ng mga masamang ginawa, yun ho ang pagtuunan nyo ng pansin. Pero yung meron palang kaso, dahil mayaman, maraming ari-arian, maraming pwedeng kamkami ng mga buhaya sa pamahalaan, sa mga ari-arian ng KOJC, at base sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to, yan ho talaga ang trajectory ng gusto nilang mangyari dito kay Pastor Apollo Kibuloy, kundi makuha yung kanyang mga ari-arian. Pulis po, nananahimik yan. Eh! Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila, ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sinaserve nila rito? 3 bagay po. Number 1, ito po ay galing mismo sa Davao Court, Branch 12 at sa Pasig RTC Branch 159. Sa mga nakikinig po, kung ikaw ay magkakaso, kunyari kaming dalawa ni Attorney Bascuna, Abalos versus Bascuna. Maghihiring kami sa piskalya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa RTC, tapos na po ito, umantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kibuloy.
at nag-issue ng warrant of arrest for child abuse, no? Ito ay ang sexual na ito ay Ramdam ko 'tong pressure ni ano, nitong si Abalos 'no, sa pagsasalita ho niya talagang parang merong dumidikdik sa kanya na kailangan niyang mahuli yang si ano, yang si Abalos. Ramdam ho natin, eh. Kasi marami naman hong ano, marami na mga naging wanted, pinaghahanap sa batas, pinaghahanap ng, mga alagad ng batas. Pero hindi ho ganito yung bigat ng, nararamdaman nitong mga nagsasalita kaugnay doon sa mga individual na yun. Pero dito kay Abalos, ramdam ho natin na meron ano sa kanya, merong pumupukpok para talagang mahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sino kaya yun? pag-aabuso sa Pero sa tingin ho natin hindi yung, people of the Philippines. mga bata, no, ng criminal case number RDC sa BO 24-01439 ng Davao branch, and another warrant for sexual abuse, no? Ito po ay sexual na pagsasamantala, no? Dito rin po sa Davao. At sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons, no? Ito yung qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No? No bail po ito. Matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Hmm. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabuatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Kibuloy, hindi po. No? The way na i-deliver mo, sir, guilty na siya. The way na i-deliver ng mga diyaan sa PNP, kaya si General Diwata, yang si Tory, yung pagsasalita pa lang, di ba? Kami dito, kumakain kami, galing siya pinagpaguran, hindi kagaya ng amo nila. Di ba? Yung mga ganong klaseng litanya, hindi pa ho natulan sa korte, guilty na sa inyo, yun nga ang problema namin. Bakit hindi nyo maintindihan? Ang labo talaga nitong si Mang He is Ben. deemed to be innocent until his guilt is proven. That Weh. is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyu noong March 19, 2024 ni Senator Risa, ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po'y dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado, and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kilala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Hindi mo kilala si Pastor Apollo Kibuloy. Naging gabinete ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nuknukan ka rin naman ng pagkasinungaling ng Benhur Abalos. Kanino mang politiko dyan, pagka sinabi niyong hindi niyo kilala si Pastor Apollo Kibuloy, nuknukan kayo ng pagkasinungaling. Yun lang yung sasabi ho natin. Isa sa pinakamalaking kongregasyon na merong religious group sa Davao, sasabihin mo, hindi mo kakilala. Malamang siguro personal, pero wag mo sasabihin mo, hindi mo kakilala. Wag ganun. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang Okay, narinig nyo na sa mga miyembro ng KOJC, trabaho daw ho nila yan. Kaya yung nararamdaman yung panggigipit, nararamdaman yung mga kababaihan at kabataan na natutroma pagka nakikita nila itong mga kapulisan na to na walang ginawa kung hindi gipitin yung mga membro ng KOJC. Trabaho daw ho ngayon ng administrasyon niya, yung mga taga-DILG. Trabaho daw ho nila yan. Palakpakan ho natin ang trabaho nila. Anak ng toko. Anong nangyari dito sa mama na to? basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang batihan
Pagkausapan ho talaga kapangyarihan, kahit gaano katino yung mga kaisipan nitong mga politiko na to, pagka talagang hayok sa kapangyarihan at pera, naku po, yari ho kayo. basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa. Kung tatalikan na lang kami rito. Anong nangyayari sa karsada natin, sir? Ba't di nyo atupagin yung paglaganap ng illegal na droga? Babaksak ang buong bansa. Napakawalang yan naman ho ng statement nyo na yun. Paglabas ho sa karsada, anong nangyayari? Ang dami ho, mga nagkalat. Meron pa nga daw, yung serial gurgurer. Yung walang abog-abog nang gugurgur sila. Meron nung gano'n, kumakalat. Di ba? Ngayon sasabihin nyo, ano mangyayari sa ating bansa? Atupagin nyo yung kriminalidad, paglaganap ng illegal na droga, yung mga serial, nanggugurgur sa daan. Yun yung atupagin nyo. Yung si Pastor Apollo Kibuloy, huwag ko kayong mag-alala, di aalis yan ng Davao. At kung meron na hong ganyang klaseng katinding pandidikdik sa kanya, hindi ho talaga magpapakita yan. Hindi ho gagawa ng anumang karumal-dumal yan. Pero yung mga karsada natin, naglipa ho yung mga masasamang elemento. Yun ho, atupagin nyo. Dahil yung mga ordinaryong Pilipino naglalakad sa karsada, yun ho napiperwisyo. Kakalungkot Ito. talaga. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Dahil sa Kasi pabuya. seryoso. These are very serious allegations. Marami yung nasa laya na napatunayan na nakarumaldumal ang ginawa pero hindi nyo ginagawa yung ginagawa nyo kay Pastor Apollo Kibuloy. Doon sa mga individual na yon. Dito kay Pastor Apollo Kibuloy, wala pa hong napatunayan sa korte. Mga aligasyon lang. Pero yung pandidikdik na ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, ang dating daig pa ho niya yung mga kriminal na meron ng sintensya, meron ng hatol sa korte at mabigat yung mga kasong kinahaharap nila. Nga. Ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi kahit paano nyo justify yung mga galaw nyo dyan sa DILG, dyan sa PNP, wala ho talagang makakaano dyan, walang Pilipino Demanda niya. maniniwala dyan. Hayaan kong basahin ko dito ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po. Narinig na ho natin yung testimonya nitong si alias Amanda na yan. Pero sige lang, pagbigyan ho natin itong si Ben-Hur para mas maraming matrigger sa ating mga kababayan dyan sa comments. Si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Isa ba doon sa mga doon sa mga, ang tawag dito, victim survivor ni Risa Hontiveros. Nakinig na ho namin yan Dinibunk na ho yan noong mga miyembro mismo ng KOJC. Yung mga nakasama niya sa loob ng KOJC. At sinasabi nila itong alias Amanda na to, kaya naalis siya dyan. Talagang sinungaling ho yung ali na yan.